nandun sa Davao City si Gloria Arroyo. Pinanood ko yung speech niya. Pinanood ko yung speech niya. Tudo puri kay Sara. Hmm? Kaya ano ito mga kabunyog, hindi na nagtatago si Gloria ngayon. Talagang ano na, umiikot na, nandun na sa Davao kahapon si Gloria Arroyo. Sino ba ano ba yung mga galawan ngayon? Nakikita nyo naman. Sino ang nasa likod ng mga ex-marines na yan? Ha? Na alam naman natin ang agenda niyan ay i-promote ang Duterte. Ano? Siraan ang administrasyon, i-promote si Sara Duterte. Sino ang mga gumagalaw ngayon dyan? Si Mike Defensor, na tao ni Sara. Si Espero, ay ni Gloria. Si Esperon, na tao rin ni Gloria. Alam nyo rin kung sino yung nasa likod ng pagpapalakas ng makinarya ng PDP laban? Si Cusi. Si Cusi na tao rin ni Gloria. Kaya makikita nyo, ano? Parang tinitake over na ng grupo ni Gloria ang Duterte. Ibig sabihin, pagdating na sa eleksyon sa 2028, kung mag-strategize na ng kampanya, syempre, nandyan pa rin yung mga tao ni Digong. Nandyan pa rin yan. Pero, ipagkakatiwala na ni Sara sa kanyang mentor na si Gloria kung anong gagawin para sa 2028. Kaya yung lahat ng mga galawan ngayon, si Mike Defensor, sila Cusi, sila Esperon, mga tao na yan ni Gloria. Sa susunod niyan, yung iba pang mga tao ni Gloria, isa-isa na yan mag-on board. Lalo na pagpatapos na ang 2026. Siyempre, 2027 na. 768 days na lang yata, eleksyon na sa 2028. At si Sara Duterte, kaagad nagdeklara na. So yan na mga kabunyog, mga kababayan, ang nakikita na kaagad natin ngayon, ang nasa likod na ni Sara, si Gloria na. Sila na yung nagmamaniobra para kay Sara. Okay naman kay Sara yon, kasi believe siya kay Gloria Arroyo. At ang mga tao ni Gloria ang gumagalaw ngayon, kita nyo, yung mga ex-marines na yan, sila Mike Defensor yan. Tapos, nakita nyo nung nag-press con yung mga Marines, nandun si Esperon. Sa PDP laban naman, si Cusi. Mga Gloria Boys. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, natatawa ako kung napanood nyo yung talakayan namin. Yung talakayan namin kagabi ni Dos Amigos. Nanood ba kayo kagabi nung talakayan namin ni Ronald Llamas? Di ba nagsabi si Ronald Llamas? Sabi ni Ronald Llamas, dyan sa mga ex-marines na yan na pinapakita ngayon, yung mga galawan ngayon dyan, ang nasa likod niyan, kamay ni GMA. Di ba ganon? Ganon yung sabi ni Llamas. Sa kasi, may programa si Llamas sa totoo lang, doon sa TV. Ngayon, tinanong siya, ano bang masasabi mo? Sino ang nasa likod nitong mga sa ex-marines na to na linalabas ni Mike Defensor? Sabi ni Ronald Llamas, ako nakikita ko dyan. Kamay ni GMA yan. Tapos anong sabi niya? Paano niya nasabi na kamay ni GMA? Sabi niya, si Mike Defensor, alam niyo naman, tao ni GMA yan. Si Esperon, tao ni GMA din yan. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, Ronald, sabi ko, sabi ni Attorney Baligod, ano na daw ba talaga, Ronald? Ang gulo-gulo mo na. Ang gulo-gulo mo daw. Sino daw ba talaga ang nasa likod ng ex-marines na yan? Nung una daw, ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, Duterte ang nasa likod niyan. Tapos naman daw, ikaw naman daw ngayon, ang sabi mo naman, Arroyo naman ang nasa likod niyan. Sino daw ba talaga ang nasa likod? Arroyo daw ba o Duterte? Kayo? Kayo mga kabunyog, mga kababayan. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, Duterte ang nasa likod ng mga ex-marines na yan. Sabi rin ni Milvin Matibag, yung NBI director, Duterte. Tapos ngayon, nagsabi si Llamas, Arroyo, kamay ni Arroyo. Ngayon, sino? Sino ang Sino talaga ang nasa likod? Sabi ni Libby Baligod, magulo. Ang gulo na daw ng mga ang gulo na daw. Hindi daw, sino daw ba talaga? Sabi, si Duterte ba o si Arroyo? Alam nyo kung bakit natawa kami kagabi? Pag sinabi nating si Arroyo or si Duterte,
Wala namang pinag-iba yan, iisang grupo lang yan. Ang Duterte at Arroyo ngayon, iisang grupo na lang yan. Pag sinabi ni Boying Rimulya, ang nasa likod ng mga ex-marines na yan, kampo ng Duterte, pag sinabi ni Llamas, kamay ni Gloria yan, wala namang pagkakaiba yun. Pareho lang yan. Ang grupo ni Gloria ngayon at ang grupo ni Duterte, nagkakasabwatan na yan ngayon. Makikita, ano yan, di ba? Kaya, yung sabi ni Baligod na yon na nalilito na daw sila, ano daw ba talaga? Arroyo o Duterte? Simple lang yan. Pareho yan. Sabi ni Buying, Duterte. Sabi ni Llamas, galaw kamay ni Gloria. Oh, magka-conflict ba yon? Hindi. Magkatama yon. Pareho, nagtutulungan na yan ngayon. Alam nyo, ang nangyayari nga ngayon, alyansa na talaga ito ng Arroyo at Duterte. Ano na yan? Kaya, ang Arroyo, maano yan sa politika. Kumbaga, veterano na yan. Marami yan si Gloria ang mga tao na nandyan. Kapag sinabi niya, galaw na tayo, maghanda na tayo, pakilusin na ang lahat nating tao sa buong Pilipinas. Nandyan pa rin ang tao ni Gloria. Sila Mike Defensor. Marami yan. Oh, ito, isa-isa kong papangalanan. Si Salceda ng Albay. Si Salceda ng Albay, Arroyo yan. Tapos si Art Yap, yung dating governor ba o congressman ng Bohol si Yap? Tumakbong governor natalo. Congressman dati, o nag-governor din ba si Yap? Nalito na ako. Si Art Yap, ngayon, party list yun ngayon, si Art Yap. Ano na siya? Murang kuryente party list. Ibig sabihin, si Arroyo, sa tagal niya sa politika, naging presidente siya, marami yan mga tao na kapag nag-decide sila na larga na tayo, lalo pa, ang mga tao, siyempre, ang mga tao ni Sara, ay ni Gloria, tulad ni Mike Defensor, gusto makabalik sa politika niyan. Ilang takbo na ni Mike, tumakbong mayor ng Quezon City, talo. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, yun? Si Salceda, tumakbong governor ng Albay ngayon nung 2025 talo. Pero Arroyo yan. Kaya ibig kong sabihin, sila Mike Defensor gusto na niyang makabalik sa politika. Ito na yung pagkakataon. Tataya na sila ng todo kay Sara. Ganun din si Art Yap. Si Salceda ng Albay. Tataya na yan. Natalo si Salceda noong 2025 elections. Talo si Salceda. Pero babalik yan sa 2028. Sara yan. Sara. Kung itatap uli yan ni Gloria. Kasi si Gloria, marami yang mga tao sa bilog na Pilipinas. Kahit si Mig Subiri, Gloria yan eh. Di ba? mga Gloria yan. Dahil nakikita nilang malakas daw si Sara, tatayaan yan ng todo ni Gloria Arroyo. Tatayaan yan. Gagamitin ni Gloria yung mga connection niya noon. Gagamitin ni Gloria yung mga luma niyang connection sa politika. Kumbaga, sila na ngayon ang mag-i-strategize kay Sara. Para pag nanalo si Sara sa 2028, ang magpapatakbo niyan, Arroyo. Arroyo yan. China, Duterte, Arroyo, yun. Di ba? Yan mga kabunyog. Kahapon, nasaan si Gloria? Kahapon ba yun o nung Pero yun, may activity, may event sa Davao, nandun si Gloria. Si Gloria at si Sara. Yan. Kaya na ito mga kabunyog, ang malinaw na dito, ngayon pa lang, talagang si Gloria, naguhubad na ng niya. Siya na yung sila na yan. Yan mga kabunyog? Sila na yan ang magpapatakbo ng kampanya ni Gloria sa 2028. Sa kampanya. At kung manalo man si Sara, ang ang nasa likod niyan, magmamaniobra diyan, maglalagay ng mga cabinet secretaries diyan, mga posisyon sa gobyerno, Gloria Arroyo. Hindi nabigyan si Gloria ng malaking papel ngayon kay Marcos eh. 'Di ba?
Ang inaasahan sana ni Gloria, kasi siya yung nagkumbinsi kay Sara na mag-vice kay Marcos, inaasahan ni Gloria, siya ang gagawing Speaker of the House. Di ba? Ano yan eh? Yan yung kaya nga galit na galit si Amy. Si Amy galit na galit. Kasi sila ni Gloria ang nagkumbinsi kay Sara na mag-vice kay PBBM. Nakumbinsi nila si Sara, si Sara. So ang iniisip nila, pwedeng si Amy Marcos mag-Senate President. Pwedeng si Gloria naman mag-Speaker of the House. Tapos sa susunod na eleksyon, 2028, si Sara ang President. Ganun sana yung direksyon nila dyan. Kaya nga galit si Amy kasi hindi siya ang nasunod. Mas ang nagkasundo si Lisa Araneta, si PBBM at si Romualdez. Yan yung totoo. Tapos si Amy Marcos ay si Gloria Arroyo, inaasahan niya siya yung magiging speaker. Hindi. Ginawa lang siyang senior deputy speaker. Si Romualdez ang nag-speaker. Tapos kinalaunan, nung nagmamaniobra si Gloria, napalitan si Romualdez, tinanggal siya sa pagka-senior deputy speaker. Ginawa na lang siyang deputy speaker. Tapos nung bandang huli, tinanggal pa sa pagka-deputy speaker. Doon na si Sara Duterte nagalit na kay Romualdez, tinawag ng tambaluslos, tapos umalis na si Sara sa lakas. 'Di ba? Yan yun. Yan yung mga nangyari diyan. Pero si Gloria, kahit nangyari ang lahat ng yon, hindi si Gloria nagpakita ng ano. Si Amy galit na galit, pero si Gloria tahimik lang. Parang si Gloria, ano siya, grabe yung pagtitimpi ni Gloria Arroyo. Ganun si Gloria, ganun katindi yan. Ha? Hindi niya aawayin si Romualdez at si PBBM kasi congresswoman pa siya. Hindi siya bibigyan ng mga proyekto sa Pampanga. 'Di ba? Kailangan niya ang mga proyekto sa Pampanga. Baka naman lumakas ng masyado doon si Dong Gonzales, ha? Oh, kaya ang ginawa ni Gloria nagtimpi. Pero ngayon hindi na. Kasi malapit na ang 2028, kailangan niya nang lumabas, magpakita na talagang siya ay Sara. Oh, yan na yan. Oh, 'di ba? Mga kabunyog? Oh. Ngayon, kung titingnan natin, ang mga tao ngayon na gumagalaw sa likod ng Duterte at kay Sara, mga tao yan ni Gloria. Oh, tingnan nyo. Itong kainitan ngayon ng mga Marines, itong mga Marines, si Mike Defensor yan. Kunwari lang si Mike Defensor. Hindi naman ako ang ano dyan. Si Baligod ang nasa likod niyan, sabi niya. Tinutulungan ko lang si Baligod. Sino namang maniniwala? Unang-una, yung sasakyan na ginamit sa asawa niya, kaya nga pati yung asawa niya nadamay. Oh. Pangalawa, yung ginamit na venue, yung Club Filipino, at saka yung venue ng mga press con, malakas doon si Mike Defensor. Sa Valle Verde, sa Club Filipino, malakas si Mike Defensor doon. Kaya sabi nga nung ano doon, nagpapatakbo ng ano na yon, yung Club Filipino, yung Valle Verde, ang tumawag daw sa kanila, si Mike Defensor. So ibig sabihin, ikaw yung nag-provide ng mga sasakyan. Ikaw yung nag-ayos ng press con. Tapos okay sana kung tumulong ka lang kay Baligod, pagkatapos nun wala na. Hanggang ngayon, mas maingay pa nga si Mike Defensor kaysa kay Baligod. Sino ba ngayon ang mas nagpo-frontera para dyan sa mga ano na yan? Sa mga ex-Marines na yan? Di ba si Baligod? Ay si Mike Defensor? Si Baligod hindi na masyado eh. Si Mike Defensor na. And yet, ang sinasabi ni Mike Defensor, hindi naman ako ang ano dyan. Si Baligod ang ano dyan, tinutulungan ko lang. Diba? Oh. Kaya sa totoo lang tayo, ang gumagalaw na dyan sa likod niyan, si Mike Defensor talaga yan. Kahit kay Gutesa, ano ang sabi ni Marcoleta? Sino ang nagdala sa kanya kay Gutesa? Si Mike Defensor. Ngayon, sabi ni Mike Defensor, hindi naman. Humingi lang ng tulong sa akin si Gutesa, kaya pinakilala ko kay Marcoleta. Wala ako dyan, sabi niya. Laging ganun ang statement ni Mike Defensor eh. Ang sabi ni Marcoleta, ang nagdala sa kanya kay si Gutesa, dinala sa kanya ni Defensor. Pero nang tinatanong si Defensor, hindi naman daw, ano lang siya, humingi lang daw sa kanya ng tulong itong si Gutesa, dinala niya naman kay Marcoleta. Pero hindi na daw siya diyan. Wala daw siya alam doon sa mga sunod na galaw ni Gutesa. Tapos dito na naman sa ex-Marines,
Hindi na naman daw, humingi na naman daw ng tulong sa kanya si Baligod. Ang tindi naman ni Mike Defensor, ano? Lagi lang siyang tumutulong. Hindi nyo napapansin? Oh, ang lagi lang na sinasabi ni Mike Defensor, tumulong lang siya. Tumulong lang siya kay Gutesa, dinala niya kay Marcoleta. Tumulong lang siya kay Baligod, di ba? Ha? Pero ikaw yung tumulong ka lang tapos ngayon ikaw na yung ano, mas siya na yung nakaprontera ngayon. 'Di ba? Siya na ang nakaprontera ngayon. Si Mike Defensor. Ngayon, kaninong tao si Mike Defensor? Gloria Arroyo yan. Alam nyo naman kung anong naging posisyon ni Mike Defensor kay Arroyo. 2001 to 2004, disod. Hindi, wala pang disod noon. Yung HADSI, sa housing. Siya ang housing chair ni Gloria. 2001 to 2004. 2006 ba yun? Ano, naging siyang DENR secretary ni Gloria. Pagkatapos naging spokesperson ba ni Gloria si Mike Defensor? Basta ang tawag sa kanya, Little President eh. Nung nagka-problema si Gloria sa Hello Garcia, oh, si Mike Defensor yun. Kaya, ano yan, paborito yan ni Gloria, si Mike Defensor. Kaya lang, tumakbo yan si Mike Defensor na senador noong 2007. 2007, oh, nilampaso yan. Bakit hindi nanalo si Mike Defensor noon? Ay sirang-sira na si Gloria noon eh. 'Di ba? Mula noon, natalo si Mike Defensor, hindi na nakaano sa politika. Nag-business na lang yan, negosyo, mining. Asosyo yung mga Chinese na mining companies. Tapos bumalik uli yan sa politika. Tumakbong mayor ng Quezon City. Mayor siya, vice mayor niya si Aiko Melendez. Talo. Siyempre, talo. Oh. Tapos, tumakbo na naman na party list, anak kalusugan. O yun, nanalo. Sila ni Marcoleta ang magka-partner doon sa Ivermectin nung kasagsagan ng COVID. Di ba yung Ivermectin? Sila yung nagbibenta ng Ivermectin. Kahit hindi pa approve ng Foods and Drugs Administration, biniberta na nila ni Marcoleta. Magka-partner na talaga sila ni Marcoleta nung panahon ng COVID. Tapos, tumakbo na naman siyang mayor ng Quezon City. Uniteam sila, Uniteam. Dala-dala niya si Marcos at saka si Sara nung 2022 elections. Talo na naman siya ni Joy Belmonte. Ngayon, susugal siya ngayon, baka magsenador. Baka magsenador. Kasama nila Guanzon, kasama nila Topacio. Sila yung magiging senador ni Gloria. Kaya, ni Sara. Kaya itong si Mike Defensor yan. Si, Esperon, chief of staff yan nung panahon ni Gloria. Si Hermogenes Esperon. Panahon ni Duterte, LCAC, National Security Advisor yata ito ni Duterte, si Esperon. Si Hermogenes Esperon, yan yung mga utak ng LCAC. Yan yon. Kaya ngayon, nandyan na naman si Esperon. Di ba nung nag-press con yung mga ex-marines, nandun si Esperon. Anong ni Esperon daw? Nagganyan Sabi ng mga ex-marines, hindi kami Duterte. Pero nung nagkataas ng press con, nagganon sila. Kasi si Esperon, Arroyo, Duterte. Si Mike Defensor, ganun din. Arroyo, Duterte. Ang isa pang tao ni Arroyo na nandyan sa Duterte, Tibo, si Cusi. Alam nyo naman si Cusi. Ayan si Alfonso Cusi. Ano bang naging papel ni Alfonso Cusi? Tao din niya ni Gloria. Tapos linagay ni Gloria sa NAIA. Sa NAIA, nang maupo si Pinoy, hindi naman tinanggal ni Pinoy yan. Si Cusi. Yan yung nasa likod ng laglag bala. Naalala nyo na si Cusi? Yung laglag bala. Kaya yan si Cusi. Nanalo si Duterte dun sa mga budol-budol ng laglag bala. Nung nanalo si Duterte, ginawa yan Energy Secretary. Energy Secretary yan ni Duterte si Cusi. Siya yung nasa likod ng pagbenta, binigay nila kay Dennis O, yung malampaya. Di ba? Galing sa Chevron, galing sa Shell, ibinigay nila kay Dennis O, crony ni Duterte. Kaya nga may kaso si Cusi. May kaso si Cusi sa ombudsman. Doon sa pagbenta, hindi nila binusisi yung pagbenta. Galing sa Shell at sa Chevron, dapat sana gobyerno nang bumili ng malampaya noon. Kanino nila bininta? Pinacilitate ni Cusi na malipat kay Dennis Uy. Kaya, di ba, nung panahon ni Duterte, daming negosyo ni Dennis Uy. Dito, telecom.
Oh, tapos yung pagbili ng malampaya. Kaya lang, buti na lang ngayon, panahon na ni PBBM, hindi na napapaboran si Dennis Uy. Kaya nalulugi na yung mga negosyo ni Dennis Uy. 'Di ba? Oh, yan yung totoo niyan ngayon. Sino ba si Kusi? Ay di ba siya yung nasa likod ng inagaw nila yung PDP laban mula kay Pimentel. Oh, kay Coco Pimentel saka kay Manny Pacquiao. Oh, sila yung PDP Laban, Alfonso Cusiwing. Kasamahan nila sa pag-agaw ng PDP Laban si Attorney Milvin Matibag. Kaya ang Secretary General noon ng PDP Laban, si Milvin Matibag, yung NBI ngayon. Kaya galit na galit sila kay Matibag kasi PDP Laban Secretary General, tao yan ni Cusi. Tao ni Cusi. Tapos ngayon, na kay Marcos na itong si Matibag, NBI Director. Ito na ngayon ang nag-iimbestiga sa mga ex-Marines. Di ba? Oh, yan yung takbo niyan mga kabunyog. Ngayon, itong mga ito, si Esperon, si Dipensor, si Lacusi, sila ngayon ang nasa inner circle ng grupo nila Sara. Ha? Sila yung nasa inner circle ng grupo ni Sara. Kaya ito, sa susunod na mga araw, asahan nyo, marami pang tao si Sara, ay si Gloria, na mag-o-onboard yan. Ang ibig sabihin, papapasukin na yan ni Gloria. Yung mga tao niya sa mga politiko sa mga probinsya, kakausapin na yan ni Gloria pa isa-isa. Si Salceda ng Albay, si Art Yap ng Bohol, si Mig Subiri, kakausapin yan kasi tao nila yan eh. 'Di ba? Mga tao niya yan, ni Gloria. Marami yan si Gloria ang tao sa buong Pilipinas, yung mga naging parte ng administrasyon niya. Ha? Kaya papalakasin na ni Gloria ang grupo ni Sara. Yan, sa susunod na mga araw. Sigurado yan. Ha? Sigurado yan, mga kabunyog. Ngayon pa lang nakikita nyo, agresibo na si Sarang di ba? Nag-iikot na yan. Oh, Kung makikita natin, sunod-sunod na ang galawan na yan ng Duterte Arroyo. Si Gloria hindi na nag-aalangan. Anyway naman, patapos na ang administrasyon eh. Patapos na, 2026 na eh. Kumbaga si Gloria, kahit hindi siya mabigyan ng malaking pondo sa 2027, kaya niya nang isakripisyo yan. Pupukus na si Gloria, pati yata si First Gentleman Mike Arroyo, tutulong din yan, malamaan din yan. Ha? Mga kabunyog. Kaya lang yung mga anak kasi ni Gloria, si Mikey Arroyo may sakit. 'Di ba? Hindi makakonsentrate sa politika 'yon. Si Dato Arroyo naman, naging congressman namin 'yan sa Camarines Sur. Magaling 'yon, mabait 'yon. Kaya lang ayaw na sa politika eh, si Dato Arroyo. Yung anak niyang isa, si Luli Arroyo, yan yung ambassador ngayon sa Austria. 'Di ba? Yung naging controversial dahil kay Roque. Si Gloria, yung mga anak niya, si Dato, ayaw sa politika. Tumigil na. Pero naging congressman yan ng Camarines Sur. 2 terms. Kalaban ng Villafuerte. Si Dato Arroyo yon. Yung anak niyang isa, si Mikey, yon, congressman ng Pampanga. Kaya lang may sakit eh. Nakikita natin, di ba, may sakit. Pero tutulong yan si Gloria kay Sara. Yan ang kakausap sa mga politiko. Yung mga gobernador, mayors, congressmen, senador, kukunin ni Gloria yan para mag-support kay Sara. Ipapagkatiwala ni Sara ang kampanya ng kanyang kampanya sa grupo nila Gloria. Sila Mike Defensor yan. At pag nanalo naman yan, sila ang magpapatakbo ng administrasyon ni Sara. Di ba? Ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. So, imagine niyo, linalabanan daw nila ang korupsyon. Galit na galit si Sara sa korupsyon. Galit na galit si Mike Defensor sa korupsyon. Ay kung manalo kaya si Sara sa 2028, tapos kasama nila sila Gloria at Defensor, mawawala ba ang korupsyon? Simpleng tanong. Ngayon, ang paboritong linya ni Sara, anti-korupsyon. Ang paboritong linya ni Mike Defensor, anti-korupsyon. Bakit? Si Gloria Arroyo ba at ang administrasyon noon nila Mike Defensor hindi na involved sa korupsyon? Si Sara Duterte ba hindi na involved sa korupsyon? O sila ngayon ang uupo sa 2028 pag nanalo yung Arroyo Duterte. Duterte Arroyo. 'Di ba? Yan, hindi sa totoo lang. Ano ito mga kabunyog? Yan ang reality. Kaya sa totoo lang, ngayon hindi na nagtatago si Gloria. Gumagalaw na talaga. Kasi kailangan na nilang yung mga senador, kongresista, mayors, governors na kayang
mapa-on board para kay Sara, sila Gloria ang gagalaw niya. Ha? And yet, ang paborito nila ngayon, corrupt daw ang administrasyon ni PBBM at ni Romualdez, kaya lalabanan daw ni Sara ang korupsyon. Sila Mike Defensor, lalabanan din ang korupsyon. Yung panahon ni Gloria na nalubog tayo sa korupsyon in BNCTE, di ba? Ha? Yung Hello Garci, yun, mga Gloria Arroyo yun. PDAP scam. Tapos panahon naman ito naman si Sara Duterte, confidential funds. Magsasama yan sa 2028. Ano kayang mangyayari sa bansa natin? Nung isang araw, si Gloria nandun sa Davao. Tapos pinanood ko yung speech ni Gloria. Grabe, todo puri kay Sara. Sabi niya, significant yung pag-anunsyo ni Sara na tatakbo na siya ng pagka-presidente. Yun. Marami daw na naging vice president tulad niya ni Gloria ang naging president, vice president to president. So parang pinapakita niya na si Sara ano na yan, parang destined na yan. Susugal na talaga sila Gloria Arroyo dito kay Sara. Sila na ang mag-aano niyan. Ang programa, ang plataforma nila Sara Duterte at nila Mike Defensor, nila Gloria Arroyo, anti-corruption. Ha? Anti-corruption daw. Mga kabunyog, ano daw, sabi ni Sara, pag lalabanan niya ang korupsyon. yan ang ngayon. Kaya sa susunod na itong mga araw na ito, openly makikita mo na si Arroyo eh. Ano 'yon? May event kahapon ba 'yon? Nandun si Gloria sa Davao. Magkasama sila ni Sara. At si Sara, talagang ipagkakatiwala niya na kay Gloria ang kanyang karera sa politika. Mentor niya yan. Pinagmamalaki niya yan na mentor. Kaya lang, ang isipin na lang natin, ano kayang mangyayari sa bansa natin? Si Gloria, sa panahon ni PBBM, hindi masyadong kay Marcos. Kahit tinanggal siya sa pagka-senior deputy speaker, inano siya ni Romualdez. Ang totoo rin, si Romualdez, kasamahan ni Gloria yan sa Lakas CMD. Si Gloria rin ang nag-train. Siya rin ang nag-train diyan kay Romualdez. Si Martin, ang kumbaga hindi naman close si Gloria kay PBBM, kay Marcos, hindi. Close si Gloria kay Martin. Kaya nga, sa matagal na panahon, ang Lakas CMD, yung Partido Lakas, Gloria Arroyo yan. At si Martin Romualdez, tao yan ni Gloria. Tumakbo nga yan si Martin na senator, di ba? Natalo nga lang. Kaya lang siyempre, nung nanalo si PBBM, nag-agawan sila ni Gloria sa pagka-speaker. Mas pinili siyempre ni PBBM na mag-speaker si Martin. Kasi pinsan niya yan. At si Gloria, kung naging speaker si Gloria, ay siyempre makapangyarihan yan si Gloria. Yun, hindi nagustuhan ni Gloria siyempre yon. Kaya lang, hindi naman siya papalag kay PBBM at kay Romualdez. Alam niya ni Gloria, dati siyang presidente. Alam niya yan. Hindi siya pwedeng pumalag sa presidente at sa speaker. Kaya kahit masama yung loob niya, nagtimpi yan si Gloria. Ang hindi nakapagtimpi, si Sara. Di ba? Nung tinanggal si Gloria sa pagka-senior deputy speaker, nagtimpi si Gloria, hindi na lang nagsalita. Pero sino yung nagalit? Sino yung nagwala? Sige nga, balikan natin ang history. Nung tinanggal si Gloria sa senior deputy speaker dahil kumbaga na-monitor ni Martin Romualdez, may pinaplanong kudeta. Ikukudeta siya sa pagka-speaker. Parang nip in the bud. Nagsisimula pa lang, parang usbong pa lang, kinitil na kaagad. Kaya ito mga kabunyog, ang nangyari dito, ang ginawa ni Martin Romualdez nung natunugan niyang ikukudeta siya ni Gloria, sinibak niya si Gloria sa pagka-senior deputy speaker. Siyempre, sino ang nagwala? Nagalit. Nagalit sa ginawa na yon. Umalis siya sa pagiging member ng Lakas CMD. Hindi pala member. Chairman yata si Sara, kasi siya ang pinakamataas na opisyal ng Lakas CMD noon. Umalis siya sa Lakas CMD. Kaya siya. Tapos tinawag niya na si Martin Romualdez na tambaluslos. Pero si Gloria,
hindi muna hindi pa rin nagpakita ng galit. Ano siya, grabe yung kanyang control sa sarili. Si Sara ang hindi nakakakontrol. Si Sara, yan, gaganyan. Sabi, gusto niya na daw i-chop yung liig ni PBBM. Si Gloria, hindi. Professional si Gloria. Si Sara, hindi. Kaya lang, nung bandang uli, tinuruan na rin si Gloria. Kontrolin mo ang sarili mo. Ang importante, makaupo ka muna sa 2028. O yun. Mukhang ngayon si Sara, natuto na rin. Natuto na rin kahit papano. Kaya anyway, yan ang nagsasanib ngayon na persa, mga kabunyog, mga kababayan. Duterte at Arroyo. Ang tanong na lang sa atin, payag ba ang taong bayan na sa 2028 ay yan ang umupo sa gobyerno ng Pilipinas? Gusto ba ng mamamayang Pilipino na ang makita natin na magpapatakbo ng Pilipinas sa 2028 ay tambalang Duterte, Arroyo? Yan lang. Isipin na lang natin yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.